Nilinaw naman ng Department of Agriculture na walang oversupply ng gulay sa bansa. Samantala, patuloy naman ang kanilang hakbang sa posibleng epekto ng El Nino sa mga pananim. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Nilinaw ng Department of Agriculture o DA na walang oversupply ng highland vegetables. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kung titingnan ng datos ng 2023 ay mayroong bahagyang pagbaba ng produksyon ng gulay. Pero dahil wala anyang bagyo ng huling bahagi ng taon, ay dumami naman ang ani ng mga magsasaka. Maliban dito, mas kakaunti rin anya umakyat na traders sa Benguet noong Enero 1 hanggang 3. Yung report ng Regional Field Office natin sa Cordillera kasama mga LGUs, sinasabi nila na wala namang oversupply. In fact, kung titingnan natin yung datos kabuuan ng 2023 versus 2022, merong very slight decline overall production year-on-year basis. But yung last quarter, nagkaroon naman ng increase dahil wala halos bagyo. Sa kasalukuyan, normal na ang sitwasyon sa Benguet. Dinagdag pa ni de Mesa na ang pagtatayo ng cold storage facility ang sagot upang maiwasan ang kadalasang hamon sa overproduction at post-harvest losses. So this year, yung La Union maglalagay or Baguio, and then sa Taguig, sa FTI, sa Quezon at saka isa sa Mindoro. Ito ang primary focus nito yung mga vegetables natin at posibleng ibang commodities. Pero ito yung unahin ngayon for 2024. May budget na ito na naka-ready for this year. Inaasahan niya na 10 bilyong piso ang may iwasan na lugi sa sektor ng agrikultura dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Palalakasin din ng DA ang Kadiwa Store upang mas maging epektibo at maraming abot kaya na presyo ng gulay. Samantala, naglaan ng DA ng inisyal na 250 milyong piso para sa solar irrigation project bilang bahagi ng paghanda sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. So priority nito yung mga areas talaga na maapektuhan. Maliit pa lang ito, simula pa lang, and definitely the Secretary will find ways para madagdagan itong initial 250 million. If you look doon sa report ng Pag-asa, karamihan na tinatamaan ng El Nino yung itong western portion ng Luzon at saka some areas din ng northern Luzon. Bernard Ferrer para sa Bayan.